Magandang umaga, class. Magandang umaga, guro. Bago tayo magsimula sa ating bagong talakayan, magkakaroon muna tayo ng mataimtim na panalangin na pangungunahan ni Milijoy. Tayo pa lumuot, manalangin, Ama namin na sa langit, pinupuri ka po namin at sinasamba. Salamat po sa araw-araw at salamat din po sa kaligtasan, blessings at paglayo mo sa amin sa mga sakit at kapanganakan. Naway gabayan niyo po kami at ang aming guro na siyang magtuturo sa amin at magbibigay kaalaman sa araw nito. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May lumiban ba sa ating klase, class? Meron po. Sino-sino sila? Si Cyril at Rose Ann Ivan po. Ikinalulungkot ko na sila ay mahuhuli sa ating talakayan ngayong araw. Pwede mo bang basahin ang alituntunin na yan? Alituntunin, ayan, alertos at handa sa pagkatuto. Yumuko sa paggalang, ayusin ang sarili at nananatili sa tamang asal. Naiintindihan ba ang ating alituntunin, class? Opo! At ang ating bagong talakayan ay ang maikling kwento. Bago tayo dumako sa ating bagong talakayan ay magkakaroon muna tayo ng pagsasanay o pretest sa Ingles. Ito ay, ano nga ba ang nakikita nyo sa larawan na nasa inyong harapan, class? Ang kartero po, guro. Ano ang masasabi nyo sa larawan na yan, class? Na kung saan si Mang Boni po ay isang kartero o kartero na kung saan siya yung nagbibigay na ay nagpapadala ng mga mensahe at nagdadala siya ng mga sulat na nagpupunta siya sa bahay-bahay at ayun na. Mahusay. Pwede niyo bang bigyan ng 5 bagsak si Dayan, class? At ngayon, magkakaroon naman tayo ng balik-aral na kung saan pwede mo bang basahin ang panuto, Milijoy? Panuto. Hanapin lamang ang mga salita na nasa loob ng kahon at bilugan nito. Ang grupong maunang matapos ay siyang makakatanggap ng gantimpala at kayo ay bibigyan ko lamang ng 1 minuto upang gawin ito. Naiintindihan niyo ba ang panuto, class? Opo! Ngayon, pwede niyo na simulan ito. Tapos na, class? Opo! Sino ang pwedeng magsabi o magsabi sa atin kung ano nga ba ang salitang nakapaloob dito? Dayan, pwede mo bang sabihin ito? Ang isa pong nahanap sa kahon na iyan ay ang tunggalian po, guro, at ang pangalawang nahanap po namin ay ang solusyon. Tama ba siya, class? Opo! Mahusay. Ngayon, bigyan naman natin siya ng 5 bagsak. At ngayon, bago tayo talagang dumako sa ating bagong talakayan, magkakaroon ulit tayo ng paglinang sa talasalitaan. Ito ay yung... pwede mo bang basahin ang panuto, Dayan? Panuto. Ayusin ang mga salita ayon sa antas sa tindi ng kahulugan. Gamitin ang teknik sa pagkikilino. Ano yan? Pagkiklino. Pagkiklino, isulat ang sagot sa sagutang papel. Naiintindihan ba ang panuto, class? Opo! Ang ating talakayan, class, ay patungkol sa maikling kwento. Ang maikling kwento ay maiksing kwento na kung saan ay limitado lamang ang bilang ng tauhan at nag-iiwan din ng kapintalan sa mga magbabasa. So dito sa maikling kwento ay nababasa lang natin ng 1 upuan lamang. Kaya nga sinabing maikling kwento dahil 1 upuan lamang nating binabasa ito sapagkat ang mga tauhan ay limitado lamang ito. Ano nga ba ang maikling kwento, Mili? Ang maikling kwento guro ay isang maiksing kwento lamang na kung saan limitado ang bilang ng tauhan at nag-iwan din ng kakintalan sa mga mambabasa. Mahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa 4 na katangian ng maikling kwento. Pwede mo bang basahin ang una, Dayan? Una, maigsi at madaling basahin. Pangalawa, may isang tunggalian o suliranin.
Pangatlo, limitado ang bilang ng tauhan. Pang-apat, mayroong simula, gitna at wakas. At panghuli ay nagiiwan ng isang impression o aral sa mambabasa. So dito naman sa maiksi at madaling basahin, ito yung sinasabing maikling kwento na madaling basahin sapagkat nababasa lamang ng isang basahan or isang upuan lamang. Tapos sa susunod naman ay may isang tunggalian o suliranin. Alam naman natin na kapag sinabing maikling kwento ay may isang tunggalian lamang kung saan limitado lamang ang mga tunggalian sapagkat sinasabi dito na mas madaling maintindihan ng mambabasa ang maikling kwento dahil kukunti lamang ang mga suliranin at tunggalian dito. Dito naman sa limitado ang bilang ng tauhan. Alam naman natin kapag sinabing maikling kwento ay limitado talaga ang bilang ng tauhan sapagkat na may isang kwento lamang na iisa ang kanyang tauhan, dadalawa dahil para mas maintindihan ng mambabasa at hindi sila maguluhan. Ang susunod naman dito ay mayroong simula, gitna at wakas. Alam naman natin na kapag ang maikling kwento ay walang gitna, hindi natin malalaman kung ano nga ba ang pangyayari ng isang kwento at kung walang wakas naman ay hindi natin maiintindihan ang kwentong ating binabasa. Kaya mahalaga na may simula, gitna at wakas sapagkat mas maiintindihan ng mababasa kung may simula, gitna at wakas. At ang panglima ay nag-iiwan ng isang impresyon o aral sa mambabasa. So dito naman is nagbibigay siya ng aral sa mambabasa sapagkat ang maikling kwento ay may kakintalan talaga sa kahuli-hulian na ating titignan dahil sa mga aral na ating mapupulot dito. Gaya na lamang ng Kwento ni Mabuti. gaya ng kwento ni Mabuti na kung saan nag-iwan siya ng kakintalan sa mga mambabasa. Dadako naman tayo ngayon sa elemento ng maikling kwento. Pwede mo bang basahin, Dayan, ang elemento ng maikling kwento? So, dito po sa elemento ng maikling kwento, meron tayo tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian, tema at pananaw. So, dito sa mga elemento ng maikling kwento ay may tauhan na kung saan may gumaganap sa kwento. Siyempre, kung walang gumaganap sa kwento, hindi natin malalaman kung ano nga ba ang nangyayari sa isang kwento. At sa tagpuan naman, ito yung dun sa pinangyarihan ng kwento kung saan gaya na lamang ng hospital or sa eskwelahan, gano'n. Kaya dapat na may tagpuan ng isang kwento para mas maintindihan ng mababasa. At ang banghay, ito naman ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Alam naman natin kapag sinabing maikling kwento, may pagkasunod-sunod na pangyayari kung saan mas maiintindihan ng mababasa para mas malinaw at maintindihan nila dahil kung magulo ang banghay mo, hindi nila maiintindihan kung ano nga ba yung sinasabi o pinaparating ng isang kwento. At sa tunggalian ay ang suliranin o problema sa kwento. Hindi naman mabubuo ang isang kwento kung walang suliranin. Gaya na lang sa totoong buhay, di ba, class, na may nangyayaring problema dahil alam natin na mas pinapatatag tayo kung may problema ang dumarating sa ating buhay. Naiintindihan niyo ba, class? Opo! At sa tema naman ay ang pangunahing idea o mensahe ng kwento. So dito, ito naman yung idea ng isang kwento o yung ginawang kwento kung saan may mensahe siya sa atin bilang mambabasa. At ang pang-anim ay ang pananaw kung saan kung sino ang nagkukwento. So dito naman kung sino yung mga nagkukwento, alam natin na kapag ang isang tao ay yung pagkwento niya ay talagang maganda, ay mas nagiging engganyo ang kanyang kwentong ikinekwento. Naiintindihan ba, class? Opo! At pwede mo bang basahin ang nakasaad dyan sa iyong harapan, Dayan?
Ang pintas. Kwento ng tauhan. Nakatuon sa paglalarawan ng personalidad ng tauhan. At kwento ng tagpuan, binibigyang diin ng lugar at panahon. Kwento ng banghay, mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kwento ng kaisipan, naglalayong magpahayag ng isang idea o kaisipan. At kwento ng katatakutan, naglalayong magdulot ng takot o sindak. So, dito naman sa kwento ng tauhan ay nakatuon sa paglalarawan ng personalidad o personalidad ng tauhan. So, dito, ito yung nilalarawan niya ng buo ang mga tauhan sa isang kwento. At ang pangalawa naman ay ang kwento ng tagpuan kung saan binibigyang diin or pinapaliwanag niya kung saan ang tagpuan or kung saan naganap ang isang kwento. At ang pangatlo ay ang banghay, mahalaga ang pagkasunod-sunod sa pangyayari. Gaya nga ng sabi ko kanina na mas mahalaga ang pangyayari mahalaga ang pagkasunod-sunod ng pangyayari ng isang kwento sapagkat mas maiintindihan ng mag-aaral kung ano nga ba ang pinaparating ng isang kwento dahil kung malinaw ang isang kwento, mas maeengganyo ang mga mag-aaral na magbasa dito. At ang pang-apat ay ang kwento ng kaisipan, naglalayong magpahayag ng isang idea o kaisipan. So dito naman, ito yung nagbibigay or naglalayong magpahayag ng isang idea ng isang mambabasa or yung mga mambabasa, gaya na lang yung pagbibigay ng gaya kapag nakabasa kayo ng isang kwento class, magbibigay kayo ng idea sa nabasa niyong kwento para mas maintindihan din ng nakakarami kung ano nga ba talaga ang pinaparating ng isang kwento. At sa kwento ng katatakutan, ito naman yung nagdudulot ng takot o sindak, gaya na lang dito yung mga kwentong katatakutan na nangyayari or pinapanood natin sa Netflix. Di ba, ang daming mga lumalabas ngayon, lalong-lalo na nung mga November 1, lalong-lalo na doon kasi ang daming mga nag-costume na nakakatakot talaga. Kaya dito sa kwentong katatakutan ay ito yung kwentong talagang magpapatindig or magpapatayo ng balahibo mo. Naiintindihan ba, class? Opo. At ang susunod ay, pwede mo bang basahin, Billy? Kahalagahan ng maikling kwento. Nagpapalawak ng imahinasyon. Ang mga maikling kwento ay nagdadala sa atin ng iba't ibang mundo at sitwasyon. Nagpapakita ng iba't ibang kultura at karanasan. Sa pamamagitan ng maikling kwento, nakikilala natin ang mga tao mula sa iba't ibang lugar, panahon at pamumuhay. So, ang kalagan naman ng kwento ay, ito yung nagbibigay sa atin ng mga iba't ibang mga aral. Gaya na lang ng kapag may kwento tayong binabasa, ay parang kinoconnect natin siya in real life situation sapagkat may mga karanasan din tayo kapag sa nabasa natin kwento. Dahil sa nakikilala natin ang mga tao mula sa iba't ibang lugar, panahon at pamumuhay. So, sa pamamagitan ng maikling kwento, may mga nalalaman tayo kung saang lugar nga ba nangyari ang isang kwentong itong isinulat ng mga nagsusulat ng maikling kwento. At ang uri naman ng maikling kwento ay ang kwento ng tauhan na kung saan nakatuon sa paglalarawan ng personalidad ng tauhan, kung saan ito yung sinabi ko nga kanina na ito yung nagbibigay o nagpapakilala sa mga tauhan. At ang kwento ng tagpuan, parang ito lang din class kanina yung sinabi ko na yung lugar kung saan nangyari ang kwentong binasa natin, kung saan ito nangyari or kung anong panahon ito nangyari. At ang banghay, ito yung pagkasunod-sunod na mga pangyayari na kung saan mas malinaw at mas maiintindihan ng mambabasa kung maayos ang pagkasunod-sunod na pangyayari. At ang kwento ng kaisipan, ito yung nagpapahayag ng idea o kaisipan ng isang mambabasa. Inulit ko lamang class at ang kahalagahan ng maikling kwento ay nagbibigay ng aral at inspirasyon.
Ikaw, Dayan, may nabasa ka na bang maikling kwento na nagbigay sa'yo ng aral at inspirasyon? Opo, guro. Pwede mo bang sabihin kung ano ito? Ang pamagat po ng kwentong iyon ay ang ama na sinulat ni Mauro. At ang aral na mapupulot po dito ay patungkol dito kung gaano nagsakripisyo ang isang ama para po sa kanyang pamilya. At hanggang sa nakapagtapos ang kanyang mga anak ay ang mga anak naman po dito ay hindi pa rin kinalimutan kung ano ang mga nagawa ng kanilang ama nung sila ay mga bata pa. Mahusay. Sapagkat ang mga nababasa nating kwento ay nagbibigay talaga ng mga aral para sa sarili natin at ang isa pa dito ay nagpapalago ng bokabularyo. Alam naman natin na kapag nakabasa ka ng isang kwento ay napapaisip ka kung paano nangyari yung isang kwentong yun dahil na din sa, syempre napapatanong tayo kung ano nga ba ang susunod na mangyayari sa kwentong yun. Ang pagbabasa ng maikling kwento ay nagpapakilala sa atin sa mga bagong salita at ekspresyon. So dito naman na hindi ay, alam naman natin na ang maikling kwento ay may iba-ibang version, gaya na lang ng iba-ibang salita, sapagkat ito yung nalalaman naman ng mga mambabasa o nagpapakilala sa atin para malaman kung ano nga ba yung salitang iyon. Dahil syempre bago sa atin bilang mambabasa. At ang kahalagaan ng maikling kwento ay nagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa at pagsulat. Ang regular na pagbabasa ng maikling kwento ay nakakatulong upang mapibilis ang ating pagbabasa. So dito, kapag nagbabasa tayo ng maikling kwento class, di ba mas ginaganahan tayo kung yung sa una pa lang ay napapatanong na tayo sa ating binabasang maikling kwento. At dito naman ay mas napagpapatibay ng maikling kwento ang pagiging mas bihasa tayo sa pagbasa, di ba class? Opo. At angkop na din dito ang pagsulat, gaya ng syempre pag may maikling kwentong nabasa ka or pinabasa sa ng isang teacher ay sinasabi niya dito na magsulat kayo ng magsulat ng kapintalan o sarili niyong kapintalan or ano ang mga aral na napulot sa kwento, di ba class? Opo. At ngayon, dadako naman tayo sa katanungan na kung saan bakit kailangan pag-aralan ang mga iba't ibang uri ng maikling kwento at mga layunin nito, Dayan? Pakiulit po yung tanong, guro. Bakit kailangan pag-aralan ang mga iba't ibang uri ng maikling kwento at mga layunin? So, napakahalaga na pag-aralan ang mga iyan sapagkat lalong-lalo na nga ang banghay na kung saan dito natin malalaman kung ano ang pagkasunod-sunod ng kwento. Ang maikling kwento ay magulo kapag walang banghay. Lalong-lalo na kung walang tauhan na kung saan sila ang gumaganap sa isang kwento. Pwede mo bang dagdagan ito, Millie? So, ang layunin po ng isang maikling kwento, guro, ay magbigay po ng aral sa atin. So, kapag wala po ang maikling kwento o wala po nagsusulat ng mga maikling kwento ay hindi po tayo natututo o hindi po tayo aware sa mga tama o maling nangyayari dahil po sa mga sinusulat ng Panagdaguro na maikling kwento, katulad na lang po na si Mabuti, Empeng Negro, mga ganun, may mga napupulot po tayong aral dito at yung mga kwentong iyon ay hindi lamang hindi lang nakakapulutan ng aral, kundi ang nai-convince po natin, nai-base din po natin siya sa ating buhay or sa ating real life situation po. Pwede mo bang ibigay ang elemento ng maikling kwento, Dayan? Tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian, tema at ang pananaw po, guro. Tama ba siya, class? Opo. Ngayon, bigyan niyo naman ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang aktibidad na kung saan ang panuto ay, pwede mo bang basahin, Billy Joy?
Panuto, suriin ang tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian, tema at pananaw ng maikling kwentong aking ipapakita. At ang maikling kwentong aking ipapakita ay mamaya class at ang inyong mga kasagutan ay ipapasa nyo na lang din mamaya para hindi maubos ang ating oras class. Sige po, guro. At dito ay may isang magbigay ng refleksyon o sariling idea patungkol sa kwentong ating binasa at kung ano ang masasabi mo sa wakas ng kwento. So dito class, nabasa niyo na ba ang kwento ni Mabuti? Oh. Ano ang masasabi mo sa wakas ng kwento at kung ano nga ba ang sarili mong idea patungkol sa kwento yun? Mili? So, sa kwento po ni Mabuti kasi guro is, kilala siya bilang isang masiyahin, tahimik at hindi kakikitaan ng problema o suliranin sa buhay guro. At dito po ay nalaman ko ng kanyang isang estudyante kung saan ang estudyante nito ay yung tagapagsalaysay sa kwento, which is nalaman niya na si Mabuti pala ay isang ina at asawa na may mabigat na suliranin sa buhay at ang wakas po nito guro ay na pagtanto ng bata na sa kabila ng malaking problema o suliranin na kinaharap ni Mabuti ay hindi niya pinapakita o hindi niya dinadala sa kanyang pagtuturo. Kung kaya, sa kwento nito guro is makikitaan natin na problema ay hindi dapat natin dinadala o hindi dapat natin pinapakita sa ibang tao bagkus maaari pong maapektuhan yung ibang tao or maapektuhan or ma-judge po tayo ng ibang tao. Base po kasi, base po kasi hindi naman po tayo magkakapareho ng pagkakaintindi. So, mas mainam na lang po na sarilihin or sa family na lang po ang family na lang po ang nakakaalam sa problema po. Bigyan naman natin siya ng 5 bagsak class. At ang susunod na ating gagawin ay sagutin ang mga katanungan at suriin ito ng maayos. Ang kwentong class ay ang paglalakbay ni Tata Pulo. Kaya mangyari, inyo nang gawin, inyo nang suriin kung ano nga ba ang mga pangyayari dito class. Pwede nyo nang simulan. Okay po. At sagutin ang katanungan na nandyan sa inyong harapan. Okay na, class? Opo. Yan. Mangyari, ipasa nyo na lang mamaya ang inyong mga papel. At dito naman ay ang inyong takdang aralin ay, pwede mo bang masahin na yan? Panuto, pumili ng isang maikling kwento na isinulat ng isang kilalang manunulat, halimbawa ang kwintas ni Guy de Maupassant, Footnote to Youth ni Jose Rizal. Dito, pumili na lamang kayo ng mga maikling kwento at inyong suriin ang mga ito. At ito naman ang